Sa nakaraan nating video ay natapos tayo kung saan makikita ang hangal na dahil sa lahat ng mga narinig na masasamang balita para sa kanila ay labis na di mapakali ang hangal na si Patriarch Liang Xiang kung saan labis talaga itong namroblema dahil sa kanyang nalaman. At, sa isip-isip ng hangal ay sa ngayon ay talagang di na nila basta-basta magugulo ang Asher Feather family dahil sa presensya ng prinsesa ng Dark Moon family, at ang tangi na lamang nilang magagawa ay ang umatake ng patago sa isang maingat na kilos. Bukod pa dun ay di niya talaga lubos maisip ang magagawa pala ng mga itong kumuha ng sobrang daming expert na kung nalaman lang sana niya ng mas maagap ay agad na din silang nakakilos para umatake at di na sana nagkaganito pa ang sitwasyon. At nang makita ng hangal na si Stuart Chen na talagang nababahala na ang hangal na Patriarch ay agad na siyang lumapit dito ng may pagkakalmado at marahan niyang sinabi na wala daw dapat ikaalarma ang Patriarch dahil lang dito. At kayang-kaya pa daw naman nila itong gawa ng paraan kung saan sa pamamagitan ng kanyang plano ay siguradong kahit daan-daang cultivator pa ang nasa panig nila ay siguradong madali lamang silang mawa-wipe out. At tuluyan nang ang ibinulong ng hangal na si Stuart Chen ang magandang plano na kanya daw naiisip kung saan nang matapos ito ay makikita ang labis na panlalaki ng mata ng hangal ni Alice na mukhang may pag-asa na nga sila, maya-maya pa ay bigla na lamang itong humagalpak ng tawa na animoy nahihibang at malakas niyang sinabi na agad nilang isasagawa ang naisip nitong plano. At matapos ng kaganapan sa Dark Moon family ay lumipat muli ang iksin sa loob ng Asher Feather family kung saan sa paglipas ng mga araw ay makikita ang bawat isa na abala sa kanilang mga ginagawa upang maghanda sa nalalapit na labanan. Lahat ng mga cultivator na kanilang na-recruit kasama ng ating bida ay nagtulungan upang gabayan ang lahat ng miyembro ng Asher Feather family sa walang tigil na pagsasanay patungkol sa iba't ibang martial arts at cultivation method upang matulungan din ang mga itong lumakas gaya nila. At sinasabi sa kwento na kaya daw ito ginagawa ni Ye Xinghe ay upang matutunan ng lahat ng miyembro ng Asher Feather family na may pagtanggol ang kanilang mga sarili dahil di daw naman habang buhay mananatili ang malalakas na cultivator sa kanilang clan at magsisialisan din daw ang mga ito sa oras na matapos na nila ang sinumpaan nilang tungkulin sa harap ng kanilang young master Ye. Nagpatuloy ang pagsasanay ng lahat ng miyembro ng Asher Feather family at makikitang maging ang lahat ng mga kabataan sa panig ng Ye clan ay kasamang nag-aaral ng kani-kanilang mga martial arts na itinuturo ng mga expert cultivator. Makikita naman sa isang banda ang ating bida na kinakausap ng isa sa 6 na pinakamalakas sa lahat ng 200 na cultivator, kung saan sinasabi nito sa ating bida na sa kanilang ginagawang mesensi ng pagtaturo sa mga kaklan nito ay mabuti naman at nagkakaroon sila ng improvement, na agad namang tinugunan ng ating bida at sinabi nitong buti naman at nagkakaroon ng kabuluhan ang kanilang mga ginagawa. At habang nag-uusap ang dalawa patungkol sa nangyayaring pagbabago sa lakas ng bawat isang miyembro ng Asher Feather family ay may isang cultivator ang dumating at agad nitong tinawag ang pangalan ng ating bida. At nang lumingon dito si Ye Xinghe ay agad nitong sinabi na mukhang mayroon na namang problema sa kasalukuyan kaya't ipinagbili ng Patriarch na magtungo ito dito upang makausap. At nang marinig naman ito ni Ye Xinghe ay agad siyang nagulat dahil wala siyang idea sa kung ano na naman ang kanilang problemang pag-uusapan, kaya naman agad niyang tinanong ang cultivator kung may sinabi daw ba ang Patriarch patungkol sa kanilang pag-uusapan. Makalipas nga lang ang ilang sandali ay tuluyan nang nagtungo si Ye Xinghe sa lugar kung nahaan sina Uncle Patriarch at ang ama nito na nag-aantay sa kanya. Kung saan agad na din siyang pumasok sa loob at nadatnan niyang tila tahimik at malungkot ang dalawa, senyalis na meron na naman ngang di magandang nangyayari. At nang mapansin ito ng ating bida ay agad niyang tinanong si Uncle Patriarch sa kung ano ang bumabagabag sa kalooban nito at ganito ang itsura ng kanilang mga mukha. Nagtataka din itong dagdag na bakit nandito din ang kanyang ama at bakit daw parihas silang malungkot at tila seryoso, tanong pa ni Ye Xinghe na ano naman daw ang pag-uusapan nila at ipinatawag siya ng kanyang uncle. Ang lahat naman ng mga katanungang pinagsasabi ng ating bida ay agad na tinugunan ni Uncle Patriarch kung saan sinabi nito kay Ye Xinghe na kailangan muna nitong maupo upang maayos na mapakinggan ang lahat ng kanyang mga sasabihin. At nang makaupo na nga ang ating bida ay tuluyan na ding nagsalita si Uncle Patriarch at may malungkot na ekspresyon itong sinambit sa ating bida na nakatanggap daw sila ng isang sulat mula sa Dark Moon family kung saan nakasaad dito na kailangan ng lahat ng subordinate clan na dumalo sa ginawa nilang clan organizing at ang sino man daw na di dumalo ay ituturing na rebelde at ang Imperial Court na mismo ang makakalaban nila.
At nang marinig naman ni Xinghe ang sinambit ni Uncle Patriarch ay nanlaki ang kanyang mga mata dahil kung magkataon ngang ang Imperial Court na ang makalaban nila ay wala nang magagawa maging ang lahat ng mga cultivator na kanilang na-recruit. Subalit mariin pa ding sinabi ni Xinghe kay Uncle Patriarch na obvious daw naman na isa lamang itong trap at paraan ng Dark Moon family upang pagkaisahan sila kaya sa papaano daw namang dahilan at magtutungo pa sila dito. Naagad din namang tinugunan ni Uncle Patriarch at sinabi nito sa ating bida na alam daw nilang isa talaga itong trap na kagagawa ng Dark Moon family subalit di din daw naman ito basta-basta lamang na imbitasyon na maaari nilang tanggihan. Dagdag pa ni Uncle Patriarch na matalino daw ang Dark Moon family dahil ngayon daw na pagtitipong isinagawa ng mga hangal ay nag-imbita pa sila ng envoy mula sa Imperial Court upang walang sino man ang tumangging dumalo dito. Kaya naman isinaad ni Xinghe ang kanyang mga hinuha nang marinig niya ang sinambit ni Uncle Patriarch kung saan mariing ininalisa ng ating bida ang mga mangyayari sa hindi nila pagpunta sa magaganap na clan gathering, kung saan sa oras na merong di dumalo sa pagtitipon ay siguradong magagalit ang Imperial Envoy at siguradong ito na ang makakalaban nila dahilan upang walang tumanggi sa magaganap na pagtitipon. Subalit may pagkaseryoso din namang sinambit ng ating bida na sa oras na magtungo sila sa Dark Moon family ay siguradong gigipitin sila ng mga ito at pahihirapan upang makaganti sa kanilang clan. At lahat ng mga sinambit ni Xinghe ay agad namang sinang-ayunan ni Uncle Patriarch at sinabi nitong tama ang lahat ng sinabi nito subalit ganun pa man ay nakapag-decide na daw siya at kailangan niyang pumunta sa magaganap na pagtitipon anuman ang mangyari. At malungkot pang dagdag ni Uncle Patriarch na kung sakali daw na merong mangyaring di maganda sa kanya sa magaganap na pagtitipon ay iniiwanan na daw niya ang buong pamamahala sa Asher Feather Clan sa kamay ng ating bida. Subalit agad namang sinabi ni Xinghe na sasama siya sa pagdalo sa imbitasyon ng Dark Moon family dahil wala daw naman siyang dapat ikatakot sa mga ito na ang alam lamang daw ay gumamit ng background para gumanti subalit di naman daw kayang lumaban ng harapan sa kanya. Subalit ang sinambit naman si Xinghe ay mariing tinutulan ni Uncle Patriarch at sambit pa nito na si Xinghe na lamang daw ang natitirang pag-asa ng buong Asher Feather family kaya naman di ito maaaring sumama sa kanya dahil kung magkataon ay siguradong mapapahamak din ito dito. Naagad namang tinugunan ni Xinghe at mariin itong sinabi na matagal na daw niyang napag-isipan at alam ang mga papwedeng mangyari kaya wala na daw silang pagpipilian kundi ang lumaban ng patayan sa Dark Moon family anuman ang mangyari. Subalit agad din niyang sinabi na di pa ito ang tamang panahon para gawin ang kanyang mga sinambit dahil ang gagawin lamang niya ngayon ay para subukan at makita kung sapat na daw ba ang kanilang lakas para sa labanan. Dagdag pa ng ating bida na di lamang daw siya ang sasama kay Uncle Patriarch para dumalo sa pagtitipon dahil isasama niya din daw si Princess Yuning at dahil sa presinya nito ay di sila basta-basta magagalaw ng Dark Moon family. At ang lahat naman ng mga sinambit ni Xinghe ay mariin pa sanang tututulan ni Uncle Patriarch dahil sa pag-aalala niya sa ating bida na may mangyari ditong masama. Subalit di na siya pinagbigyan pa ng ating bidang magsalita at agad na nitong sinabi na di daw katulad ng iniisip ni Uncle Patriarch ang kanilang sitwasyon ngayon saka isasama pa daw niya ang White Fang sa kanila upang makasigurado siyang meron silang magiging laban kung magkataon ngang gumawa ng di maganda ang kabilang panig. Subalit malungkot na tumugon si Uncle Patriarch at sinabi nitong di daw siya sigurado kung katatakutan ng mga ito ang White Fang dahil daw di niya sigurado kung meron itong sapat na lakas para tumapat sa kahit na isang cultivator lamang subalit ang di alam ni Uncle Patriarch ay mas malakas pa ito sa kilala nitong pinakamalalakas na cultivator. Maya-maya pa ay nakita sabat na din sa usapan ang ama ng ating bida at mariin itong sinabi sa kanyang elder brother na sasama din daw siya gaya ni Xinghe upang makita ang mga mangyayari. Naagad namang tinutulan ni Uncle Patriarch at sinabi nitong sapat na daw si Xinghe at ang prinsesa na kasama niyang tatango sa Dark Moon family dahil kung sasama pa daw ito ay wala nang maiiwang papwedeng mamahala sa Asher Feather family paglisan nila kaya naman kailangan ni Yezuong manatili sa clan. Sinabi na ni Uncle Patriarch na ayon daw sa sulat na pag-eniaya na ang sino mang patriarch ng subordinate clan ang hindi dumalo ay ituturing na mga rebelde at ang Imperial Court mismo ang hahatol sa mga ito kaya naman mas makabubuti para sa Asher Feather family na magpunta siya doon upang di na lumala pa ang kanilang sitwasyon. At ang lahat naman ng mga paliwanag ni Uncle Patriarch ay agad namang naintindihan ni Yezuo dahilan upang wala na siyang magawa pa kundi ang manatili sa kanilang clan upang asikasohin ang lahat.
Maging si Ye Xinghe ay dinading nakaimik pa dahil napagtanto niyang buo na talaga ang desisayon ng patriarch na makidalo sa magaganap na clan gathering na itinalagan ng mga hangal. Mabilis na lumipas ang mga oras kung saan lumipat ang eksena sa labas ng bahay ni Ye Xinghe at makikita din ang pagdilim ng kapaligiran sa nialis na gabi na. Kung saan makikita ang ating bida na nakahiga lamang upang magpahinga sa kanyang kwarto subalit mapapansin din ang pagkaseryoso ng mukha ng ating bida na animoy na sa isang malalim na pag-iisip, patungkol sa kanilang panibagong problema na kagagawa na naman ng Dark Moon family at dagdag pa niyang iniisip ang papwede nilang sapitin sa oras na magtungo na nga sila sa pagtitipon. Maya-maya pa ay naisipan ng ating bida na ilabas ang kanilang patriarch seal ng kanilang clan at habang nakatingin sa Blue Carp Gem ay iniisip nitong ito ang bagay na isa sa pinakamahalagang pagmamay-ari ng kanilang clan kung saan ipinapasa ito ng kanilang henerasyon palatandaan ng pagiging patriarch ng Ye family. At mariin pa nitong sinabi sa kanyang isipan na di siya makapapayag na sa kanyang henerasyon mismo magwakas ang kanilang legacy at sisiguraduhin daw niyang magpapatuloy sila hanggang sa kilalanin ng isa sa pinakamalakas ang kanilang pamilya upang di na makaranas pa ng pang-aalipusta ng mas nakatataas. Subalit habang nasa malalim na pag-iisip si Ye Xinghe patungkol sa legacy ng kanilang pamilya ay bigla na lamang muling nagbago ang kanyang kapaligiran at sa di inaasahang pagkakataon ay nadala na naman siya sa ibang demonsayon na dati na niyang napuntahan sa di malamang dahilan. Kung saan labis na nagulantang ang ating bida nang muli niyang makita ang dambuhalang kakaibang bagay sa kanyang harapan na napaliligiran ng matatayog na ancient star pillar. At habang may pagtatakang nagmamasid sa kanyang paligid ay may pagtataka din niyang naisip ang dahilan kung bakit biglaan na naman siyang nadala sa dimensyong ito nang walang maliwanag na dahilan na animoy may gustong ipagbigay alam sa kanya. At habang mariing sinusuri ang mga kakaibang bagay sa kanyang paligid ay agad niyang napansin na tila mas totoo na ito at mas malinaw na ang bawat detalyeng nakikita kumpara nung una siyang mapunta sa kakaibang lugar na ito. Makalipas pa ang ilang sandali ay bigla na lamang si Ye Xinghe nagulat sa mga sumunod na nangyari nang bigla niyang maramdaman ang kung anong malakas na bagay sa kanyang itaas na biglaan na lamang ding sumulpot. At makikitang ito ang ancient divine blue carp na naririnig niya lamang dati sa mga kwento-kwento ng mga matatanda sa kanilang taon at habang nakatingin sa itaas ay may pagtataka niyang iniisip kung anong kaugnayan ng maalamat na divine blue carp sa dimensyong lagi niyang napupuntahan ng biglaan. Makalipas pa ang ilang sandali habang pinagmamasdan niyang ang ancient divine blue carp ay bigla na lamang itong tumagabsong sa lawas sa kanyang ibaba. At sa nangyaring ito ay bigla na lamang siyang natauhan dahilan ng pagkakatanggal ng kanyang spiritual na katawan sa misteryosong demonsayon nang mag-umpisa siyang matalsikan ng malamig na tubig mula sa lawa na tinalunan ng ancient divine blue carp. At lumipat ang eksena sa katawang lupa ng ating bida kung saan makikitang di niya namamalayang nakakapaglabas na pala siya ng nag-umapa na star energy sa kanyang buong katawan at habang mag-isang lumalakas ang kanyang star energy ay makikitang marahan naman itong ginagabayan ni Empress Shangan na di niya namalayang nasa kanya na palang likuran. Kung saan ang dahil sa tulong ng makapangyarihang Empress na si Shangan Zuan ay makikitang lalo pang naging nakakapangilabot ang star energy ng ating bida na nag-umapa sa buo niyang katawan. Habang mariin lamang siyang pinagmamasdan ng makapangyarihang Empress sa kanyang harapan habang ang ating bida naman ay wala pa ding kaalam-alam sa mga nangyayari sa kanyang kapaligiran dahil ang kanyang consciousness ay nasa iba pa ring demonsayon at di pa tuluyang nakakabalik sa tunay niyang katawan. Nagpatuloy lamang si Empress Shangan sa pagbabantay sa ating bida habang marahan niyang inaanalisa ang pulidong enerhiya sa buong katawan ni Ye Xinghe na di normal na naglalabasan. Hanggang sa may isang bagay na ngang mapansin ang makapangyarihang Empress sa ating bida na kung ano at makikitang agad niya rin itong tinitigan ng mariin na animoy sinisigurado niya kung tama ba ang kanyang nakikita sa ating bida. At ang bagay palang kumuha ng atensyon ni Empress Shangan ay ang blue carp gem na hawak-hawak ng ating bida kung saan mapapansin ding tila dito nagmamula ang makapanindig balahibong star energy na lalong nagbibigay ng lakas kay Ye Xinghe. Habang si Empress Shangan naman ay makikitang mariin lamang itong pinagmamasdan upang siguraduhin kung ito nga ba ang iniwan niyang seal sa ancestor ng ating bida libong taon na ang nakalilipas dahil sa isang kasunduan.
At nang makasiguro na nga si Empress Shangon sa kanyang nakikita ay bigla niyang sinambit na sa di daw binaasahang pangyayari ay ang ating bida ang siyang dahilan ng kanyang pagiging malaya mula sa seal at si Ye Xinghe pa din daw ang cultivator na kasalukuyang nagmamay-ari ng Blue Corp Gem na kanyang iniwan bilang tanda ng kanyang pagiging matapat sa naging kasunduan nila ng ancestor ng ating bida. Dagdag pa ni Empress Shangon na tila nakatadhana talaga silang magkatagpo ni Ye Xinghe dahil lahat ng mahahalagang bagay na kanyang iniwan ay ito ang kasalukuyang nagmamay-ari bukod pa doon ay ito din mismo ang siyang cultivator na nagawang makatanggal ng seal na humahadlang sa kanya para maging malaya. Sambit pa ni Empress Shangon na kung totoo ngang si Ye Xinghe talaga ang nakatadhanang cultivator na makakuha ng legacy na iniwan ng ancestor nito ay nakasisigurado siyang magagawa nga siya nitong matulungan at lahat ng kanyang mga pangarap ay ito ang siya ring tutupad. At sa oras nga daw na mangyari ang lahat ng kanyang sinambit ay ipagmamalaki daw niya ang naging kasunduan nila ng ancestor ng ating bida 1,000 taon na ang nakalilipas kung saan kasama sa kasunduan nila ang pagbabantay nito sa bawat henerasyon ng Ye family. At matapos niyang masabi ang lahat ng gusto niyang sabihin ay muli siyang bumalik sa pagiging tahimik habang patuloy lamang niyang pinagmamasdan si Ye Xinghe na kasalukuyan pa ding walang kaalam-alam sa mga pangyayari sa kanyang kapaligiran. Makalipas pa ang ilang sandali ay bigla na lamang dumating si Princess Yuning sa silid ng ating bida at may masaya niyang tinawag ang pangalan ng ating bida. Subalit agad din naman siyang nagulat nang makita niya ang makapangyarihang Empress sa tabi ni Ye Xinghe dahil ngayon pa lamang niya ito nakita. At agad ding nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niyang tila walang malay si Ye Xinghe na nakaupo lamang at agad niyang inakala na may kung anong ginawa sa ating bida ang makapangyarihang Empress kaya wala itong malay na agad din naman niyang ikinaalarma. At matapos nito ay agad niyang tinanong ang makapangyarihang Empress sa kung sino at ano daw naman ang ginagawa nito sa silid ng ating bida at dagdag pa nitong tanong kung ano daw ang ginawa nito kay Ye Xinghe at kasalukuyan itong walang malay. Subalit ang mga katanungan naman ni Princess Yuning ay di tinugunan ni Empress Shangon kung saan makikitang lumingon lamang ito dito ng may pagkakalmadong ekspresyon na animoy walang balak na magpaliwanag sa mga nangyayari. Guys, pasensya na kung medyo maiksi na naman ang panibagong episode na ating na-provide sa ngayon. Abangan sa susunod nating video ang mga kaganapan kung saan dahil sa di pagkakaintindihan ay magkakaroon ng labanan sa pagitan ng makapangyarihang Empress at kay Princess Yuning. Magagawa kayang masabayan ni Princess Yuning ang makapangyarihang Empress at papatulan naman kaya ito ni Empress Shangon. Ang lahat ng mga ito ay malalaman natin sa pagpapatuloy ng ating video. Kaya kung gusto mo pang magpatuloy at kung nagustuhan niyo ang kwento, huwag kalimutang mag-like at mag-comment. At kung gusto nyo pa ng ibang recap tulad nito, mag-subscribe na. Hanggang sa muli, mga kaibigan. Follow.